dito sa assembly na isinagawa ng PDP, bukod din doon sa paglalabas nila nung kanilang mga kakandidato sa 2025 midterm election, mga kababayan, makikita rin natin dito yung paliwanag ditong si BP Leni kung bakit nga ba pumunta etong si Sara Duterte dyan po sa may Naga, sa may Bicol. Ano po, at dito malalaman din natin, mga kababayan, yung sinabi ni Duterte kay PBBM na kung saan wala naman daw nakikita etong si Duterte, mga kababayan, na pang-aabuso sa pamumuno nitong si PBBM, taliwa sa ipinapahayag ng mga taga-KOJC, mga kababayan, at taliwa sa ipinapahayag ng mga taga-suporta nitong si Kibuloy, na kung saan sinasabi po nila na masyado daw pong overkill ang ginagawa ng ating presidente at talagang ginagahasa yung kanilang karapatan, mga kababayan, ano po, at yung kanilang kalayaan. So ngayon kung titingnan natin dito sa pahayag ni Duterte at doon sa pahayag, mga kababayan, ng mga taga-KOJC, talagang magkasalungat na, mga kababayan. Ano po? Pero anyway, pakinggan muna natin. Ito, nakita po nating balita galing po sa News 5 Everywhere patungkol po doon sa nangyaring assembly, mga kababayan, ditong PDP laban, at patungkol po, mga kababayan, dito po sa inilabas na statement nitong si former VP Leni dito po sa dahilan kung bakit nagpunta etong si Sara Duterte dyan po sa may Bicol. Ano po? So ito, pakinggan po natin at pag-aaralan po natin, mga kababayan. Ano po, i-play na po natin. Ng General Assembly ang Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City kahapon. Pinangunahan ito ng chairman ng partido na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan niya ang mga loyal na miyembro ng PDP. Inihalal naman. Kasi, mga kababayan, kokonti na lang sila eh. Kasi yung mga natira na lang dito sa PDP, yung mga loyal talaga dito kay Duterte, at yung mga dating sumanib lang dito sa PDP, mga kababayan, ay nagsialisa na nung hindi na nagugustuhan yung mga ginagawang mga maisog rally ng mga Duterte, mga kababayan, at yung siguro yung iba doon nadidismaya na dito kay Robin Padilla, kasi nga, mga kababayan, marami na rin mga kapalpakan etong si Robin Padilla. So ngayon kung titingnan po natin, yung iba nag-alisa na dyan sa PDP at kokonti na lang yung mga natira. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Bilang bagong presidente at campaign manager ng partido, si Senator Robin Padilla, formal na rin nilang ipinakilala ang unang batch ng kanilang pambato sa pagka-senador. Ito ay ang mga re-electionist na sina Bato de la Rosa at Bongo at ang aktor na si Philip Salvador. Tandaan niyo yung mga politikong yan, mga kababayan, kasi pagka nakalusot yan, kawawa na naman ang mamamayang Pilipino, kawawa na naman tayo, dahil makikita natin na yung interest nila ay hindi talaga para sa bayan, kung hindi para, mga kababayan, kay Duterte lamang. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Kinumpirma ng Office of the Vice President ang pagkikita ni Sara Duterte at Leni Robredo. Ito, pakinggan nyo mabuti to, mga kababayan, ha? Kasi nung pumutok itong balitang ito, ang tataas ng tingin ng mga didisit sa kanila mga sarili. Sinasabi nila, kaya na nakikipag-alyansa na etong si Sara Duterte dito po kay BP Leni, mga kababayan, at magkakaroon daw ng tandem etong si Leni, mga kababayan, at etong si Sara, at makukuha ni Sara Duterte yung mga kakamping. Tapos alam niyo pa yung pinalabas dito nung ibang mga taga-suporta nitong si Sara Duterte na eto daw pong si former BP Leni yung may gusto na makitandem dito kay Sara at makipagsanib puwersa. Yan po yung ipinagkakalat nila. So ngayon kung titingnan natin, pakinggan natin yung paliwanag dito ni former VP Leni, mga kababayan, kung bakit nga ba nagpunta itong si Sara Duterte dito po sa Bicol. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, may mga maiinit na banat dati etong si Sara dito kay BP Leni. Sinabihan niya pa nga na fake BP etong si Leni Robredo. And then, mga kababayan, di ba, nung panahon ni Duterte, talagang binabanata ni Digong etong si former VP Leni. Kaya nga kung titingnan natin, di ba, nung natanong nga siya kung tatakbo siya sa pagkasenador, sinabi niyang hindi na dahil nga parang may trauma pa siya, mga kababayan, nung mga panahon na siya ang vice-presidente ni Digong. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayon sa OVP, inimbita ng isang kaibigan si Duterte na dumalo sa Peña Francia Festival sa Naga City kahapon. Nag-arrange din daw ito ng casual meeting kay Robredo. Bukod sa dating vice-presidente, binisita rin daw ni VP Sara ang iba pang mga personalidad sa Bicol. Nauna na itong kinumpirma ng kampo ni Robredo. Ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, personal ang naging pag-uusap nila.
Bumisita rin sina Interior Secretary Benher Abalos at Senator Bong Revilla sa bahay ni Robredo kanina. Pag Peña Francia dito sa amin, wala namang kulay ng politika tinitingnan. Walang partido, politically neutral dito lahat. Lahat na pumupunta para kay ina ay welcome dito sa amin. Alam niyo kung titingnan niyo mga kababayan ha, etong si former VP Leni, malawak yung pangunawa niya. Ano po dito sa kabila ng ginawa ni Sara Duterte, sa kanya inalipusta siya, sinabihan siya na fake VP mga kababayan, tinanggap niya pa rin. Ano po dun sa kanyang lungsod, ano po, dahil kung titingnan po natin mga kababayan, talagang nakakapagtaka naman na bakit biglaan na lamang yung pakikipag-arrange ng meeting mga kababayan nitong si Sara dito kay VP Leni. Tapos ang pinalalabas pa ng mga taga-suporta ni Sara, si former VP Leni daw, or si Leni Robredo daw yung may gusto mga kababayan na makausap itong si Sara Duterte para daw po maging katande mga kababayan sa 2028 presidential election. Yun yung pinapalabas ng mga DD-shit. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nating mabuti, unang-una, talagang makikita nyo na parang desperado na itong galawan nitong si Sara Duterte. Na porket mga kababayan, nakagalit lamang. Kasi ang tingin dito ng iba, especially yung mga Marcos loyalists, porket nakagalit si PBBM at hindi nakasundo si PBBM mga kababayan, lilipat etong si Sara Duterte, pupunta dun sa naging arrival ni PBBM nung panahon ng kampanya. So parang yung galawan ni Sara dito, since desperado na mga kababayan, and then may pagkaisip bata din. Porket hindi na niya kabati yung isa, doon naman siya makikipagbate mga kababayan. Sa binatikos niya dati, inalipusta niya, and then doon sa sinasabing kalaban sa politika ni PBBM. Pero mga kababayan, I think siguro naman napaka-professional ni former VP Leni para hindi harapin etong si Sara Duterte dahil alam naman natin kung gaano kalayo ang ugali ni Sara sa dating vice presidente. At I think mga kababayan, hindi naman bastos etong si Leni Robredo para hindi harapin etong si Sara Duterte. Kaya nga kung makikita ninyo, sinabi na lang ni Leni Robredo dito sa kanyang interview na yung Bicol mga kababayan very neutral pagdating po sa usapin ng politika at kahit sino welcome mga kababayan at tinatanggap naman nila para dun sa kanilang ina mga kababayan yung sinasamba nila na puon. Anyway, ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, ito pa yung isang balita na nakita natin na kung saan bigla ang kambyo na naman etong si Digong pagkatapos niyang alipustahin, tawaging bangag, adik etong si PBBM. Meron na naman siya mga salita mga kababayan na tila tumatumbling na naman. Kita nyo yung pag-uutak at pag-iisip nitong si Duterte. Pagkatapos niyang tawaging bangag at adik ang ating presidente mga kababayan, eto naman yung sinasabi niya ngayon na kung saan tila parang hindi pinag-isipan mga kababayan yung mga salitang binibitawan nitong si Digong. Dahil alam naman natin, di ba malimit sabihin ni Badoy, ni Eric Celis, at nung iba pa na mga taga-KOGC, lalo na yung mga banateros, na mapang-abuso si PBBM, mga kababayan, at inaabuso yung kanilang karapatan na makapagsalita or na makapagpahayag ng kanilang saloobin, mga kababayan. And then, di ba, sinasabi nila na masyado daw pong mapang-abuso itong pamumuno ni PBBM dahil nung panahon na hinahanteng yung si Kibuloy sa loob ng KOGC, masyado daw overkill mga kababayan. So ngayon kung titingnan natin, tingnan nyo yung sinasabi ni Duterte dito taliwas sa ibinibintang ng mga taga-KOGC kay PBBM. So eto, i-play po natin. Kahit naging maingay ang palitan nila dati ng patutsada, nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang problema kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang speech sa National Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na wala siyang masabi sa pamamalakad ni PBBM sa ngayon dahil wala siyang nakikitang pang-aabuso. Bagamat dati na niyang inakusang gumagamit ng iligal na droga si Marcos. Kaya nga mga kababayan, kasi alam nyo ba kung saan nagmula yung naratibo nitong mga DD-shit na si PBBM ay tawaging bangag? Dito kay Duterte. Kasi buhat nung sinabi ni Duterte na eto pong si PBBM ay bangag na presidente, tuwang-tuwa naman yung mga DD-shit mga kababayan na madaling mauto nitong si Digong. Na porket nagsalita lang si Digong kahit wala namang sapat na ebidensya at patunay sa mga accusation niya laban kay PBBM, sinakyan na po agad ng mga DD-shit mga kababayan at ipinakalat agad
ng mga vlogger po nila. Kaya nga nakakapagtaka, bakit bumabale-balentong mga kababayan yung mga pahayag ngayon ni Digong patungkol po kay PBBM? Bakit? Dahil hindi ba umepekto yung talab ng fentanyl mga kababayan? Kaya medyo nag-iiba-iba yung tono ng pananalita nitong si Duterte. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, di ba malimit natin mapag-usapan dati to, lagi nating sinasabi na once na nagbibitaw na magandang salita, etong si Digong, asahan nyo na. May gagawin ulit yan or may aalpasan ulit yan na hindi magandang salita laban kay PBBM. Kasi mga kababayan, ganito yung nangyari dati na kung saan, di ba, nagbitaw etong si Duterte ng maayos na salita patungkol kay PBBM, na kung saan sinasabi niya napakabait, napakabuti ni PBBM at hindi makapatay ng lamok. And then pagkalipas ng isang araw mga kababayan, bumanat na naman si Duterte laban po kay PBBM. And then ngayon mga kababayan, eto na naman, mabait na naman po etong si Duterte at kung ano-ano na naman magagandang salita ang ibinabato kay PBBM. Asahan nyo, pustahan tayo mga kababayan. Asahan nyo sa mga susunod na araw, titira na naman yan kay PBBM. Ano po, dahil pabali-baligtad na nga and then tumatumbling-tumbling na nga yung pag-iisip mga kababayan nitong si Digong. So kung totoo yung balita na gumagamit siya ng fentanyl mga kababayan, baka sa pagkakataong ito hindi tumatalab yung fentanyl. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. At may plano raw palawigin ang terminos sa pamamagitan ng charter change o CHA-CHA. Nilinaw ni Duterte na hindi pa naman dumarating sa punto na kailangan na niyang batikusin ang pamamalakad ni PBBM. At saka mga kababayan, bakit habang palapit ng palapit, ang ICC parang pabait ng pabait itong si Digong? Kasi kung titingnan natin mga kababayan, ang ICC talaga, malapit na nga. 'Di ba sabi nga ni Attorney Conti, baka nga bago matapos ang taong ito, lumabas na mga kababayan yung arrest warrant ng ICC. Ano po para imbitahan etong sina Duterte. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, ba't habang palapit ng palapit, etong ICC pabait naman ng pabait etong si Digong at pabali-baligtad yung mga sinasabi about po kay PBBM at sa pamamalakad ni PBBM. Ano po dito sa bansang Pilipinas. Anyway, ngayon ipagpatuloy pa natin. Binigyang diin din niya ang kahalagahan na meron pa rin daw oposisyon. For as long as government is run in a regular way, wala man tayong problema. Ako, I do not have any qualms against Marcos. Serious enough for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan yan. I have not reached that point. Mga malisyoso. So ngayon kung titingnan yung mabuti mga kababayan, may oposisyon pa rin naman daw. Ano po, pero sa ngayon, wala pa naman daw siyang nakikitang pang-aabuso mga kababayan sa pamumuno nitong si PBBM. So ibig sabihin, sa ngayon siguro nasa good mood etong si Digong. Pero asahan natin sa mga susunod na araw mga kababayan, babalentong na naman yung pananaw niyan at babanat na naman yan kontra sa ating gobyerno. Ano po? Pero expected na naman yan ng mga Marcos loyalists at expected na naman yan ng taong bayan na pagka may magandang sinabi si Duterte, asahan nyo. Sa mga susunod na araw, titira na naman po yan.